pleasant afternoon to all of you guys. So today we'll be discussing about the right of suffrage. Theodore Roosevelt said that a vote is like a rifle. Its usefulness depends upon the character of the user. According kay Theodore Roosevelt, ang boto daw ay tulad ng baril na makapangyarihan, pero depende kung sino ang may hawak. If ang isang tao ay responsible at may malasakit sa kapwa, gagamitin niya ang kanyang boto para sa kabutihan ng lahat. Pero if ang taong gumagamit nito ay walang pakialam or irresponsible at madaling maimpluwensyahan ng pera at kasikatan, pwede nitong sirain ang kinabukasan ng bayan. Honestly, lahat naman talaga tayo may kapangyarihang bumoto, pero hindi lahat marunong gumamit nitong tama. May mga bumoboto lang dahil sa utang na loob or pera, or gusto lang talaga nilang sumabay sa iba. This quote also reminds us na ang boto ay isang responsibilidad, hindi lang karapatan. Tulad ng baril, maaari itong gamitin sa mabuti o masama depende sa ugali ng gumagamit nito. The vote, as also known as the right of suffrage, is very important to various minority groups in the different countries throughout history because of the direct and immediate impact of each both on the whole political system. The vote represents the voice of people, so the people must really guard the election process and protect their right to vote. Should people be aware of the importance of the right and the power that comes with it? They should not weave it or sell it. As is most cases during election, they should be educated and will be informed about their choice. Ito naman tanga right sa people ang mag-vote kung kinsa lang i-vote. Then dapat po dili ibaligya ang atong vote. Pero sa here in Philippines manggod kay ay kanang mao ilang ginabuhat ba nga tagaan og kwarta ang mga tao para i-vote sila sa ingana. Then importante po ang kanang pagiging educated. So dapat edukado ta sa sa pagpili kung kinsa tong i-vote kay dako siya og impact sa ato or sa sa kinabukasan ng bansa. Kay kung magpabugo-bugo ta og vote, wala jud ta ni, di ta mo grow. So mo na siya. The voters must look beyond the slogan, hand sign, poster, TV ads, and everything that any candidates promote. Rather, they should wait in the wisdom and value that the candidates possesses. Dili lang daw ta mo lantaw sa mga slogan, sa mga poster, like kanang mga flyers nga ilang ipang pilit pag hapit ng election. So dili lang daw ta maglantaw ana, kundi atong lantawon ang ilang value. Then kung naba na sila sa atua, like naba na mabuhat sila. One of the greatest power of the people is the ability to choose who will lead them, who will represent them, and who will run the government. So mo na gini gibalik-balik jud ni siya nga ang biggest pinaka dako nga or pinaka malakasang power sa Pilipino or sa people, dili lang sa Pilipino, sa people, kanang imong ability to choose nga kinsa ang mag-lead sa inyo.
or kinsa ang gusto nimo mag-lead, di ba nga na. So mao gyud na atong power. This right is not actually passing the responsibility of governance to the politician, and then society have blaming them if things go wrong with the country. Having the right to choose their leaders only show that the people share the responsibility in establishing good government and progress for the country. So, mao niyang sumpay sa amoang report. First is the elected official on the other hand must serve as the representative of the people and are to serve with the corresponding responsibility. So, mao ni silang mga elected official nga magbuhat og rules para sa ato ang countries, para ma-balance ato ang countries sa peace. Defensor Santiago 2002, the right to vote, also known as the right of suffrage, is as stated in Section 1 Article of the 1987 Constitution. So mao ni ang gibuhat na role para sa pag-vote. So suffrage might be exercised by all citizens of the Philippines not otherwise disqualified by law, who are at least 18 years of age. Kailangan 18 years ka maka-vote, and who shall have resided in the Philippines for at least 1 year. So, kailangan nagpuyo ka sa Pilipinas at least 1 year. And in the place where they propose to vote for at least 6 months immediately. So, kailangan daw sa imo ang kung asa ka lugar nga mo vote, kailangan nagpuyo ka dito or more than 6 months immediately. Presiding the election, no literacy, poverty, or other substantive requirements shall be imposed on the other exercise of suffrage. The right of suffrage is not a nature right but a privilege given to all citizens. As a more privilege, it can be wielded in cases the privilege becomes detrimental to others and the system as whole. Under Section 2 of Article B, the Congress shall be the one to formulate the process to help maintaining the scarcity of the ballots as the procedure for the disabled and The Commission on Elections, or the COMELEC, is the agency of the government na nagpapatupad at nangangasiwa sa lahat ng batas at patakaran na may kinalaman sa pagsasagawa ng halalan sa bansa. There are 9 functions of the COMELEC based on Section 2, Article 9C of the 1987 Constitution. First is, ang COMELEC ang naga-enforce at nagpapatupad ng lahat ng batas at rules tungkol sa elections, plebiscites, initiatives, referendums at recall para masiguro na maayos at patas ang pagdaraos nito. Ang plebiscites ay isang espesyal na botohan kung saan gina-ask ang mga tao if sang-ayon ba sila o hindi sa isang particular na batas o pagbabago sa teritoryo. Halimbawa, kung may bagong lungsod o probinsya na gustong buuin, kailangang itanong muna sa mga residente kung papayag ba sila. Ang initiatives naman
ay kapag mismong mamamayan ang gumagawa ng panukalang batas. Hindi ito galing sa mga senator o kongresista kundi sa mga tao mismo. Halimbawa, kung gusto ng mga mamamayan ang gumawa ng batas laban sa illegal logging, pwede silang magpirmahan at magsumiti ng proposal bilang isang initiatives. Ang referendums naman ay halos kaparihan ng plebiscites pero ginagamit ito para sa pagpapatibay o pagtanggi ng mga batas na ipinasang ng Kongreso. Halimbawa, kung may bagong batas na gusto ng mga tao ipaboto kung itutuloy o hindi, gagamitin ang referendum. Number 2. May kapangyarihan ang COMELEC na magdesisyon sa mga kaso o alitan tungkol sa resulta ng eleksyon at sa kwalifikasyon ng mga kandidato sa regional, provincial at sa city level. Pwede rin nilang i-review ang mga kahalintulad na kaso sa municipal at barangay level. Number 3, ang COMELEC ang nagdidesisyon sa mga bagay na may kinalaman sa halalan gaya ng kung saan ilalagay ang mga presento, kinsay mag-serve as election officers, at paano irerehistro ang mga botante. Number 4 is, with the President's approval, pwedeng magtalaga ang COMELEC ng mga law enforcement agencies at maging ng armed forces to help ensure that elections are peaceful, honest, and orderly. Number 5 is, ang COMELEC ang nagrerehistro ng mga political parties, organizations at coalitions at tinitiyak na may malinaw silang layunin o platform. Number 6, may kapangyarihan din ang COMELEC na magsagawa ng investigasyon at magsampa ng kaso sa korte tungkol sa voter inclusion o exclusion at parusahan ang mga lumalabag sa batas ng eleksyon gaya ng pandaraya. Number 7, ang COMELEC ay nagbibigay ng mga suhestyon sa Kongreso kung paano mababawasan ang sobrang gastos sa eleksyon, makontrol ang mga campaign materials at maiwasan ang pandaraya o nuisance candidates. Number 8, pwede ring irekomenda ng COMELEC sa presidente na tanggalin o disiplinahin ang kahit sinong opisyal o empleyado na hindi sumusunod o umuulit sa mga utos at desisyon ng COMELEC. Lastly, pagkatapos ng bawat election, plebiscites, initiatives, referendums, o recall, obligasyon ng COMELEC na magsumiti ng full report sa presidente at sa Kongreso tungkol sa kung paano ito naisagawa. Plurality. Electoral system first past the post or winner takes all. In this system, the candidate with the most vote win, even if they don't get the majority, more than half of all votes. Example, if one candidate gets 5 votes and other gets fewer, that candidate still win even if there are 100 votes in total. Majority electoral system. Second ballot system. Here, the winner must get at least 5% plus 1% of all votes. If no one reaches that number, another round of voting is held. Example, if there are 100 votes, a candidate must get at least 51 votes to win. If no one reaches 51, another election may happen between the top candidates. So, ang ibig sabihin nun is, kahit kaunti lang ang boto, basta pinakamarami sa lahat, panalo pa rin. Ibig sabihin, kailangan may malinaw na majority o karamihan ang manalo. Kung walang nakukuha, ulitin ang halalan. Proportional representation. In this system, people vote for political parties instead of individual candidates. Each party gets seat or
position in government based on the percentage of vote they receive. Example, if the right party gets 70% of the vote and the left party gets 30%, then out of 100 position, the right party gets 70 set and the left party gets 30 set. Ibig sabihin, pantay ang hatian ng mga pwesto ayon sa dami ng boto ng bawat partido. Mas marami ang boto, mas marami ang pwesto.